Instead of saying businessman, kasi naka-identify lang sa lalaki, businessman. Instead of saying businessman, magiging bias-free ka or walang discrimination kung tatawagin mo business executive or entrepreneur. Okay? Next, career girl or career woman, nakatutok na sa babae, paano naman yung lalaki? Pwede tawagin professional or manager or executive. Okay? Next, cleaning lady. Hindi kita-kita, lady. O, babae na naman. Ano dapat? Cleaner. Para gender sensitive. Okay? Next, delivery boy. Courier or messenger. Ako minsan guilty ako, no? Siguro sa tulong din ng mundo eh. Pag may nag-deliver sa akin ng food panda, tapos nakita ko babae pa kala, ha? Babae? Delivery girl? So, dahan-dahan ko na rin inaalis yun. Yung ganong mentalidad. Ganun din gawin nyo, ha? Kaya ako tinuturo ko yung ganitong bagay. Next, foreman. Pag foreman, di ba nasa isip natin lagi lalaki? Lalo na sa construction, foreman. Ang babae ba? Kaya maging foreman? Kaya naman eh, di ba? May makaroon ka ng engineering, civil engineer, o structural engineer ka. Pwede ka maging foreman. Pero wala pa akong na-experience. Ang babae ginawang foreman. Or forewoman. Wala pa. Kasi galing ako sa construction industry din eh. Kung lalaki na-assign ng foreman. Siguro it's time for these construction companies to assign. Give chance, no? Give chance. Welder nga eh, may mga babae na nag-welding eh. Diba? Sa TESDA, kung babae may rollings. Diba? Next. Kaya pag foreman, babae man o lalaki, siya ay, tawagin niyo siyang supervisor. Supervisor. Ito naman next, Girl Friday. Girl Friday. So, bias siya, di ba? Bias. Anong pwedeng itawag? Clerk, office assistant, or receptionist. Sa receptionist, may mga lalaki na rin receptionist. Makikita mo sa opisina, sa harapan. Okay? Na-practice na rin nila yan. Insurance man. Insurance man. Dapat ay insurance agent. Landlady, landlord. Dapat ay proprietor or building manager. Pag landlord naman, kasi yung lord, ibig sabihin ng lord, means owner. Land owner. Ginawang landlord. Kasi yung case sa British, pag meron sila mga pag-aaring malalaking lupa, ang tawag sa kanila ay lord. At sila ay may-ari ng mga malalaking lupa. Sila yung may yaman. They are being called as lord, which means owner. Okay? Mailman. Mailman. Mail carrier or letter carrier. Pero so far, wala pa akong nakitang postman na babae. Nakita na nag-deliver na ng sulat sa inyo ng babae. Wala pa, no? So, ibig sabihin yung post office, hindi ko nila pina-apply. No? Pagalitan natin yung post office. Pwede naman maging postman yung postwoman eh, yung babae. Magkano yung trabaho, di ba? Next, newsman. Ang tawag natin ngayon ay journalist or reporter. O kasi nga hindi pinagsasalita o pinagre-report yung mga babae noon eh. Lagi lalaki yung TV host eh, or newscaster eh. Kaya kailangan ng palitan, baguhin. Policeman. Police officer. Okay? Ang babae or lalaki. Police officer natin sa katawagin. Repairman. Katawa ko bigla, ano? Nagkaroon ng repairer.
Ngayon ko lang narinig yung ganyan. Repairer eh. Or, technician. Sales lady. Salesman. Sales clerk. Sales rep. Sales agent. Okay? Ibig sabihin, hindi na siya bias. Okay? It applies to both the male and the female na or the other sex or genders. Next, serviceman. Magiging service representative. Steward, stewardess. Oh, flight attendant. Dahil meron ng mga lalaking FA, flight attendant. Di ba, kung sumakay ka ng aeroplano, ate, yan ay naka-identify lang sa mga babae. Next, waitress. Waiter or server. Ibig sabihin, kahit babae, pwede tawagin ng waiter. Hindi na siya bias. Okay? Kasi pag waitress, babae talaga. Kaya nga yung mga artista din, ang tawag sa kanila, actor lahat. Mga babae o lalaki, actor na. Wala nang actress. Actor na sila lahat. Babae mga lalaki. Workman, worker. Tandaan niyan ha, mamaya may exercises tayo dyan. Kaya ay tungkol sa mga trabaho. How about doon sa role? Yung mga roles naman natin. Alumni, graduates. Okay, di ba? I am an alumni of Arellano University. Ngayon ay graduate na. I'm a graduate of certain school. Chairman or chairwoman, chair or chairperson. Okay? Si chairperson, pag babae nakaupo, chairperson pa rin. Pakalimutan. Okay? Committee man or committee woman, committee member. How about corporate wife? Corporate spouse. Faculty wife. Faculty spouse. Kapag freshman, dahan-dahan na ngayon inaalis. Pero yung mga school pa rin na gumagamit ng, are you a freshman? Oo, are you a sophomore? Pero para mas clear, specific, first year student. Okay? Frontman. Front or figurehead? Very simple. Front or figurehead? Hostess. Host. Ano yung naituro sa atin dati na meaning ng hostess? Diba? Diba? Hostess yung kumain yan eh. Diba ganun tayo? Pumapasok na sa bar, hostess na. Prostitute na. Diba? So, pinapalitan yan. Host na lang. Housewife or house husband? Homemaker. So, kung sino man yan nasa bahay, homemaker, babae man yan o lalaki. Okay? Clear? Middleman or middleman, magiging go-between. Man and wife. Husband and wife. Ombudsman. Ombudsman. Trouble shooter. Kasi merong man eh. So para ma-apply din sa babae, trouble shooter. Self-made man. Self-made person or entrepreneur. Spokesman. Or representative. O nakukuha niyo na ha? Malinaw na. Next naman, pagtungkol naman sa group references. Pag-grupo naman, brotherhood, magiging kinship or community. Ha? Instead of sabihin brotherhood, siyempre pag narinig mo yung brothers, ha? Puro lalaki lang yan. Eh may babaeng member. Siya ay magiging kinship na community. Common man, common person, average person. Countryman.
compatriot na. Fatherland, native land. Fellowship, camaraderie. Okay? Yun na yung new normal na word, camaraderie. Forefathers, ancestors, forebears. Fraternal, warm, intimate. Na marinig ko yan sa mga fraternity, my fraternal brother. My fraternal sister. So ito ngayon, camaraderie na. Okay? Or warm or intimate na. Frenchman, the French. Parang sa ibang bansa din, instead of Americans, ano tatawag sa Americans? Para ma-apply din sa babae, you're a citizen. Diba? You're a citizen. Ako nga minsan nalilito ko Filipinos, pag babae, ano malalagay ko? Filipino pa rin? Ano malalagay nyo? Pag babae, Pilipinas. Filipino pa din. Huwag naman ito. Ha? Filipino pa din. Man or mankind? Siya ay magiging humankind, humanity, humans. Mother tongue, native language na. Ha? O, yung mga forms na pinipilipan niyo ngayon, ang nakalagay na ngayon ay native language, wala kang mababasa ng mother tongue. O, diba? Natin meron. Rights of man. Rise of civilization, kasi kasama naman talaga yung babae sa pag-rise ng civilization. Kinikilala yung role na ngayon ng mga kababaihan. Okay? Thinking man. Thinking person, thinker, intellectual. Okay? Working man, working woman, ay tatawagin na ngayon wage earner or taxpayer. So, natin na maintindihan, ha? Next. Tungkol naman sa other stereotypes. Ano meaning ng stereotype pala? By the way, ano meaning ng stereotype? Ano nakakaintindi nyo? Ito yung tinuro ng kultura. Stereotype. Na pag lalaki, ikaw yung nagtatrabaho, babae sa bahay ka na. Stereotype yung tawag doon. Okay? So, pag other stereotypes, king size. Jumbo or gigantic. Kasi sa hotel, di ba, may queen size. Ibig sabihin yung king size, mas malaki. Makama? Di ba? Kaya huwag na natin guluhin. Kaya natin yung jumbo or gigantic. Kingmaker. Power behind the throne. Mas mahaba nga lang. No? Power behind the throne. May question ka? Nalilito ka? Ay, sa king size, sa kayo naman ako. Ginawa na siyang jumbo, nasa isip ko na hotdog. Di ba? Ginagamit lagi ng pure foods yung jumbo, hotdog. O lady, magiging woman. Specific na. Ladylike, courteous, cultured. Parang babae siya kumilos. Ang tawag na natin ay courteous or cultured. Like a man. Resolutely or bravely. Kahit parang lalaki siya kumilos. Tawagin natin siya resolutely or bravely. Maiden name. Birth name na ang tawag. Ito ay referring before sa apelido ng babae bago siya mag-asawa. Diba? So ngayon ay magiging birth name na. Ano yung birth name nyo? O di sasabihin niya, isasagot niya. Hindi yung pangalan niya ng pagkadalaga. Okay? Anong birth name? Maiden voyage. Maiden voyage is now first voyage. Man as verb means or now is stop or run. Man enough. Strong enough. Pwede rin applicable sa babae, di ba? He's strong enough, girl. Okay.
Oh. Manhood. Manhood. Manly. Strong or mature. Manpower. Human resources. Master. As noun. Owner, expert, chief, or superior. Master sa verb, naman, yung minamaster, yung kilos, gawa, yun ang verb. Minamaster means learn, succeed at, or overcome. Master, adjective na, huwag natin adjective, ito ay, what? Pang-uri, galing, nakalawin girl, kanyang ba? So, pang-uri. Ngayon ay, expert na, gifted, or accomplished. Master of ceremonies, host, MC, moderator, convener. So it now applies to whether anong sex niya or gender niya. Okay? Masterful, skilled, or competent, commanding. Yun ang mayroon magiging terminology natin kapag masterful. Mastermind, now is genius, creator, instigator. Di ba ang unang turo din sa atin, pag mastermind ka, ikaw yung utak ng krimen. siya po yung mastermind. Doon sa krimen. So, pinapalitan na ngayon. Ginagawa na siya, genius, creator, instigator. Meron pa yata. Mastermind, Kung verb naman, verb na mastermind, ito ay, ngayon ay oversee, launch, originate. Kung masterpiece naman, ito ngayon ay work of genius. O parang bigasin nyo, French. Okay, hula ako lang. Chef d'oeuvre. Chef d'oeuvre. French. Okay? Master plan. Ito ang tawag na ngayon ay comprehensive plan. Vision. Master stroke. Trump card, stroke of genius. Money. Artificial, synthetic, or machine-made. Kasi meron naman talagang woman-made. No? Eh kasi nga before, talagang whatever you say, concerning man, it applies to the woman also. Pero mas kinlang-laro na ngayon sa atin. Ngayong panahon na ito. Okay? Instead of man-made, kaya doon sa Kaliraya, alam niyo yung Kaliraya, Laguna? Meron malalim na tubig doon. Man-made yun. Gawa lang ng tao yun, nilagyan lang maraming tubig. Artificial, synthetic, machine-made, as applicable. Kung machine ang nature, yes, diba? Machine-made. Kaya cellphone, machine-made yan. Okay? Pwede ginawa nila sa bahay. Okay? Man of action, dynamo. He is a dynamo. Or she is a dynamo. Diba? Siya ay mahusay. Kumikilos, gumalaw, magturo. Para siyang dynamo. Okay? O, bibigyan ko na yung sample, ha? How to use it in a sentence, ha? O, yan, exercises tayo. Man of action, man of letters, scholar, writer, literary figure. Okay? Kaya, ano ang naging effect sa atin ngayon sa society yung pagpapakilala ng gender sensitivity? Anong naging effect? May equality na. Makikita nyo sa balita, isang babae, ginilala sa United Kingdom dahil sa kanyang angking galing sa art. Diba? Makikita nyo na yun sa news. Dati, wala yun. Hindi yung pinapakita. Pinaplock yun. Okay? Pinaharangan niya ng mga kalalakihan. Eh ngayon, very open na. Pagka na-recognize na whatever gender na pinakilala mo, kilala rito. Oo. Diba?
nung una ko mabasa, let's talk about yung suicide, yung latest suicide na anak ng Kim Atienza.